Magandang araw mga bata! Masitayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang araw mga bata! Bago natin simulan ang ating klase, ay may lumiban ba sa klase natin ngayong umaga? Magaling! Walang lumiban sa ating klase. Bago natin simulan ang ating bagong leksyon, may makapagsasabi ba sa ating leksyon kahapon? Yes, Nadine? Tama! Ang ating leksyon kahapon ay tungkol sa mga yamang tubig. Ngayon, maipapakita ako sa inyo ng mga litrato at may itatanong ako pagkatapos. Ano nga ba ang mga bagay na ito? Saan nanggagaling ang enerhiya na nagpapatakbo ng mga bagay na ito? Tama, ating pag-usapan ang inyong mga sinulat sa pisara. Una ay ang cellphone or computer. Saan nga ba nanggagaling ang enerhiya ng cellphone or computer? Tama, galing sa kuryente. Pangalawa ay ang ilaw. Saan nanggagaling ang ilaw? Galing din sa kuryente, tama. Ngayon, maipapakita ako sa inyo ng mga video ng mga iba't ibang uri ng yamang enerhiya na pwede nating pagkunan ng ating supply sa kuryente. Manood ang lahat. Sa video na aking pinapakita. Tama, ito ay mga halimbawa ng yamang enerhiya. Ating pag-usapan kung ano nga ba at bakit natin makukuha ang enerhiya ng galing sa tubig, araw, hangin at sa fossil fuels. Pang-una nating i-discuss ay ang enerhiya na makukuha natin sa araw or solar energy. Ito ay enerhiya nagmumula sa init ng araw upang makalikha ng kuryente gamit ang makapanibagong teknolohiya or ating mga solar panel na binubuo ng ating mga scientists. Makakalikha tayo ng kuryente galing sa init ng araw. Halimbawa ng solar energy panels dito sa ating bansa ay ang Terra Solar Project sa Nueva Ecija at Bulacan. At ang nagmamay-ari ay ang SB New Energy Corporation. Maaaring matapos ang proyekto sa dumadating na 2026 at ang budget nito ay 200 billion construction cost. Ang pangalawa nating yamang enerhiya ay mula sa tubig o tinatawag nating hydroelectric energy. Ito ay naglilikha mula sa
enerhiya na galing sa lakas ng tubig o galaw ng tubig. Ang halimbawa nito ay ang Maria Cristina Falls sa Lanao del Norte na nagsusupply ng elektrisidad sa Mindanao. Pangatlong yamang enerhiya ay galing sa hangin o wind energy. Ang mga enerhiyang nakukuha nito ay mula sa windmill na pinapatakbo ng mga wind turbines. Ang mga blades nito ay tumutulak sa generator na lumilikha ng elektrisidad. Mga halimbawa nito ay ang windmill na makikita natin sa rehiyon ng Ilocos na may pinakamalawak na windmill sa buong bansa. Pang-apat na uri ng yamang enerhiya ay ang fossil fuels. Ito ay mga enerhiya na nagmumula sa mga labi ng mga tuyong halaman at hayop. Halimbawa nito ay ating mga gasoline station na pinagkukunan ng enerhiya ng ating mga sasakyan upang makatakbo. Ngayon ay hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Isa sa yamang enerhiya na galing sa araw, hangin, tubig at fossil fuels. Ito ay ang pangunang grupo, pangalawa, pangatlo at pang-4. Maaari na kayong magkaisa ng inyong mga kagrupo. Ngayon ay nasa grupo na kayo ay mag-uulat kada grupo. Ang inyong sasagutan ay ano ang enerhiyang ito, paano ito magagamit, ano ang pakinabang nito sa atin, at pang-4 ay ano ang epekto o panganib nito sa ating kapaligiran. Bibigyan ko kayo ng 15 minutes para masagawa ang pag-uulat. Dahil tapos na tayong mag-ulat, tayo naman ay magkakaroon ng talakayan upang mailahad ang kahalagahan at wastong paggamit ng mga yamang enerhiya. Ang paggamit natin ng renewable energy sources kagaya ng solar energy, hydroelectric energy, at wind energy ay mahalaga upang mabawasan natin ang ating pag-asa sa fossil fuel. Dahil ang fossil fuel ay nakakadulot ng pollution at pagbabago ng ating klima. Sa paglipat natin sa renewable energy ay nakakatulong tayo upang mabawasan ating pollution at maprotektahan natin ang ating planeta at ang hinaharap. Sa parehong grupo ay gumawa kayo ng poster na nagpapakita ng wastong paggamit at pangangalaga ng ating yamang enerhiya. Maaari niyong gamitin ang inyong natutunan sa klase at pwede din kayong magdagdag ng ibang impormasyon galing sa internet. Bibigyan ko kayo ng 20 minutes para gumawa ng poster at ilalahad niyo ang poster sa harap. Ngayon ay tapos na kayong maglahad. Bigyan niyo ang inyong mga sarili ng palakpak. Ngayon, may ibibigay ako sa inyong mga sagutan na papel na inyong sasagutan at i-pass nyo pagkatapos ng oras dito sa harap. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minutes para makasagot sa inyong gawain. Tapos na ba ang lahat? Ipasa na dito sa harap. Ngayon ay patapos na ang ating klase, may ibibigay ako sa inyong assignment. Ang inyong assignment, please get your assignment notebook in Araling Panlipunan. Your assignment is magsaliksik kayo ng iba pang uri ng yamang enerhiya at ipasa nyo sa akin sa time natin sa Araling Panlipunan bukas. Magsitayo ang lahat para sa panapos na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam mga bata at magandang araw sa lahat.